Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ang lahat bang mga makasalanan ay mapupunta sa impyerno? Lahat bang mga makasalanan ay mapupunta sa impyerno? Pero bago ang lahat mag-subscribe, like at share ka naman sa YouTube channel na ito. Ayun na nga mga kapatid, manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa paggabay mo sa amin araw-araw at sa mga biyaya po ninyo sa amin araw-araw. Maraming salamat po. Amen. Ayun na nga mga kapatid. Ang hindi pagpunta sa impyerno ay hindi mas madali kaysa sa iyong iniisip. May mga taong naniniwala na kung susundin lang nila ang 10 utos sa buong buhay nila sa lupa, ay hindi na sila mapupunta sa impyerno. May mga tao naman na naniniwala na kung susundin nila ang ilang mga seremonyang panrelihiyon o mga ritual, ay hindi na sila mapupunta sa impyerno. May mga tao din naman na naniniwala na walang paraan upang malaman kung ang isang tao ay mapupunta o hindi mapupunta sa impyerno. Wala sa mga pananaw na ito ang tama. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo kung paano ang isang tao ay hindi mapupunta sa impyerno pagkatapos niyang mamatay sa lupa. Inilalarawan ng Biblia ang impyerno na isang nakakatakot at kahindik-hindik na lugar. Ang impyerno ay inilarawan bilang walang hanggang apoy, Mateo 25:41, apoy na hindi namamatay, Marcos 9:44-49. At walang hanggang pagdurusa, sa 2 Thessalonica 29. Inilarawan sa pahayag 20:10, ang impyerno na lawa ng naglalaglab na asupre kung saan ang masama ay parurusahan araw at gabi magpakailan. Kaya nga ang impyerno ay isang lugar na kailangang iwasan. Bakit mayroong impyerno at bakit dadalhin ng Diyos ang ibang tao doon? Sinasabi ng Biblia na naghanda ang Diyos ng lugar para kay Satanas at sa kanyang mga anghel pagkatapos na sila ay lumaban sa kanya, Mateo 25:41. Yaong mga tumanggi sa Diyos at sa kanyang pagpapatawad ay magdadanas na kaparehong kaparusahan na daranasin ni Satanas at ng kanyang mga anghel. Bakit kailangan ng impyerno? Lahat ng kasalanan ay hindi kung kaninuman ginawa ng tao kundi sa Diyos. Awit 51:4. At dahil ang Diyos ay walang hanggan, tanging ang walang hanggang parusa lamang ang makasasapat sa kanyang walang hanggang hustisya. Ang impyerno ay lugar kung saan ang makatarungang hustisya ng Diyos ay kanyang inilalapat sa mga nagkasala sa kanya. Ang impyerno ay ang lugar kung saan niya sinusumpa ang kasalanan at ang lahat ng tumanggi sa kanya. Nilinaw ng Biblia na lahat tayo ay nagkasala laban sa Diyos, mga ngaral 7:20. Roma 3:10-23. At ang dahil dito, tayong lahat ay karapat-dapat na mapunta sa impyerno. Paano tayo hindi mapupunta sa impyerno? Dahil tanging ang walang hanggang kabayaran lamang ang sasapat, kaya't ang nararapat na kabayaran ay walang hanggan din naman. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay namuhay kasama ng tao, nagturo, nagpakain at nagpagaling ng mga karamdaman, ngunit hindi ang mga ito ang kanya talagang misyon. Ang Diyos ay naging tao, Juan 1:14, upang siya'y mamatay para sa atin. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus. Bilang tunay na Diyos, ang kanyang kamatayan ay walang katumbas ang halaga at sapat na pambayad sa kasalanan. 1 Juan 2:2. Nais ng Diyos na tanggapin natin si Jesus bilang ating tanging tagapagligtas at tanggapin na ang kanyang kamatayan lamang ang sapat na pambayad sa ating mga kasalanan. Ipinangako ng Diyos na ang sinumang sasampalataya kay Jesus, Juan 3:6, at magtitiwala sa kanya bilang tanging tagapagligtas, Juan 14:6, ay hindi na mapupunta sa impyerno. Hindi ikinasisya ng Diyos na ang sinuman ay pumunta sa impyerno sa Don Pedro 3:9. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus bilang walang kapantay, perpekto at sapat na handog para sa makasalanan. Kung nais mo na hindi mapunta sa impyerno, tanggapin mo si Jesus na tanging tagapagligtas. Ipahayag mo sa Diyos ang iyong pagkilala na ikaw ay isang makasalanan at karapat-dapat kang mapunta sa impyerno. Magisisi ka sa iyong mga kasalanan at ipahayag mo ang iyong paglalagak ng tiwala kay Jesus bilang iyong tanging tagapagligtas. Pasalamatan mo siya sa pagkakaloob sa iyo ng paraan upang hindi ka mapunta sa impyerno. Ilagak mo ang iyong buong pagtitiwala kay Jesus bilang iyong tanging tagapagligtas. Tanging si Jesus lamang makapagliligtas sa iyo sa apoy ng impyerno.
Maraming tao ang naghahanap ng mga hakbang sa kaligtasan. Gustong-gusto ng mga tao na ang kaligtasan ay gaya sa isang instruction manual na may 5 hakbang at kung susundin ang mga hakbang na iyon, makakamit niya kaligtasan. Ang isang halimbawa nito ay ang 5 haligi ng relihiyong Islam. Ayon sa Islam, kung susundin mo ang 5 haligi na ito, ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaligtasan. Dahil ang ideya ng pagkakaroon ng mga hakbang ng kaligtasan ay kahali-halina, marami sa mga Kristiyanong komunidad ang nagkakamali sa pagpapahayag na ang kaligtasan ay resulta ng pagsunod ng tao sa isang proseso o paggawa ng mga hakbang. Ang mga Romano Katoliko ay may 7 sakramento, samantalang maraming denominasyon naman ng Kristyanismo ang idinadagdagang bautismo, pagpapahayag ng pananampalataya sa publiko, pagiging banal, pagsasalita ng ibang wika at marami pang iba bilang mga hakbang sa kaligtasan. Ngunit may isa lamang hakbang sa kaligtasan na itinuturo ang Biblia. Nang tanungin ng bantay bilanggo sa Filipos si Pablo, "Ano ang dapat kong gawin upang maligtas?" Sumagot si Pablo, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka." Mga Gawa 16:30-31. Ang pananampalataya kay Hesukristo ang nag-iisang hakbang sa kaligtasan. Ang mensahe ng Biblia ay napakalinaw. Lahat tayo ay nangagkasala sa Diyos, Roma 3:23. Dahil sa ating mga kasalanan, karapat-dapat lamang na tayo ay mahiwalay ng walang hanggan sa Diyos, Roma 6:23. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin, Juan 3:16, nagkatawang tao, ang Diyos at namatay alang-alang sa atin at inako ang kaparusahan na nararapat para sa atin, Roma 5:2, 2 Corintios 5:21. Ipinangako ng Diyos ang kapatawaran mula sa mga kasalanan at buhay na walang hanggan sa langit sa sinumang tatanggap sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang tanging tagapagligtas. Juan 1:12, 3:16, 5:24, Mga Gawa 16:31. Ang pagtatamo ng kaligtasan ay hindi dahil sa pagsunod sa mga hakbang o pagkumpleto ng anumang proseso. Kailangan ang isang Kristiyano ay mabautismuhan. Kailangan din niyang ipahayag sa publiko ang kanyang pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Gayon din naman, kailangan din niya na lumayo siya sa kasalanan at isuko ang lahat sa kanyang buhay dahil sa pagsunod sa Diyos. Gayunman, ang mga ito ay hindi hakbang upang magkamit ng kaligtasan. Inumang metodology na bunga lamang ng kaligtasan dahil sa ating mga kasalanan. Walang kahit anong hakbang ang makapagdadala sa atin sa langit. Pwede tayong makasunod kahit sa 1,000 mga hakbang, ngunit hindi pa rin iyon magiging sapat. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng Panginoong Hesus Kristo upang akuin ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Wala tayong kahit anong kakayahan upang bayaran ang ating pagkakautang sa Diyos o linisin man ang ating sariling mga kasalanan. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang iligtas tayo at ginawa nga niya iyon. Ang Diyos mismo ang kumumpleto ng mga hakbang at pagkatapos ay ibinibigay ng walang bayad ang kaligtasan sa sinumang magsisisi at tatanggap sa Panginoong Hesus. Ang kaligtasan at kapatawaran ay hindi dahil sa pagsunod o pagkumpleto ng anumang mga hakbang o utos. Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Hesus bilang tagapagligtas at pagtitiwala sa kanyang ginawa para sa atin. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay isa lamang hakbang, ang tanggapin si Hesukristo bilang tanging tagapagligtas at buong pusong magtiwala sa Kanya lamang para sa ating kaligtasan. Iyan ang pagkakaiba ng pananampalatayang Kristiyano sa ibang relihiyon sa mundo kung saan kailangan ng isang taong kumpletuhin ang mga listahan ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin upang maligtas. Ang pananampalatayang Kristiyano ay kinikilala na ginawa na ng Diyos ang mga kinakailangang hakbang at tinatawag tayo na tanggapin ang kaligtasan na ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat po sa mga nanonood at sumusubaybay sa channel na ito. Manalangin po tayo. Lord God, Jesus Christ and Holy Spirit, maraming salamat po sa wisdom at mga kaalaman at sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan na biyaya mo sa amin. Ito pong lahat ay aming pakinabangan sa araw-araw naming buhay. Itinataas at pinupuri ka po namin. Maraming salamat, Panginoon. Amen.